welcome to another video. So, syempre, hindi makukompleto ang taon pag hindi gagawin ang 124. So, yes, we are back with the 124 and right now, we have 3 bench mechanic working on our car. Si Mike, nakabalik na naman dahil hindi pa kami tapos sa brake. So, ginagawa namin yung brake. Si Fox nandito for the interior. And yung tulo, dahil may tulo siya, so kinukumpleto namin yung part sa loob dahil may mga missing rubber parts. Andyan na lahat. Pati si Ricky. Si Ricky, bago sa ating lahat, is a bench mechanic special. Yan. Si Ricky. Specializing in aircon. Ayan. Kung makikita nyo, nakababa ang housing ng blower tsaka ng evaporator natin. And si Ricky, magkakaibigan sila. Dahil bumigay na rin ang aircon natin. Actually, inaasahan ko na yan. Dahil hindi pa natin napapagawa ang aircon nito. Free on recharge lang. Ever since. Tsaka yung blower. Ito, pinalitan na natin yung Fox yung blower na yan. Pero yung evaporator, finally gave out. At pagdating sa 124, yan yung pinakamasakit na mangyayari sa'yo sa aircon. Dahil ang evaporator nakatira dito. Yan, sa gitnang yan. Kaya napakahirap tanggalin. So last week, pumunta na si Fox tsaka si Ricky dito. Binaklas na yung gitnang yan to get to the housing ng blower para baklasin. Kaya hindi pwede dalhin sa mga kusaan-saang shop lang pagdating sa 124 sa bench dahil babaklasin mo lahat. At brittle parts. So dapat medyo expert para alam na nila paano tanggalin yung dash, no? So at least sira na siya. So nasilip na natin, we have the part. Tapos nakita na rin ni Fox. First time nakita ni Fox ang itsura ng yan pag nakahubad. So at least nalalaman niya ano pa yung mga kulang na parts. So meron pa tayong mga kulang na mga rubber parts. Kaya tumutulo siya dito. So pero nakuha na ata namin lahat ni Fox ang kailangan dun sa donor car ni Evelyn last week. Pumunta kami kay Evelyn to do some shopping. At napabigla ang shopping ako. Thank you Evelyn, Sir Mot. Meron siyang sariwang 124 doon for parts out. Hindi ko natiis kasi yung parts out na yon, yung kotse nakastock sa basement 3 ng condo for a couple of years. So na-preserve yung auto, no. So napabili ako ng dash. Yan, buong buo yung dash. Maganda naman kasi yung dash ko. Pero ito, yung nagustuhan ko, yung kahoy niya, makapal. Tapos meron pa dito yung kahoy. So, ikakabit ni Fox mamaya para mas maganda yung itsura sa loob. Yan na yung mga rubber natin na kulang. Yung tubig na daanan. Nakuha na lahat ni Fox dun sa donor car. Kay Evelyn, thank you. Tapos, ito yung evaporator. Sira. Nabutas na. So, pagbaklas nito last week ni Ricky, basa na sa ilalim. So, yun na raw yun. Basa, may tulo na yan. So, dito banda. So, kumuha na tayo ng bagong evaporator kay Joen. 13,000 ang damage. Tapos, hindi ko rin natiis. Napapitas tayo ng bagong gauge. Kasi sariwa nga yung parts out doon ni Evelyn ngayon. So, 134,000 lang yung mileage nun. Kaya nakakatawa. So, sariwang-sariwa yun. Kinuha ko na tong dashboard na to. Tsaka kilometers kasi sa atin naka-US eh. Mas gusto ko tong ganito eh. So, kakabit natin to ngayon. So, a lot will happen. Ayan. Siyempre, we have a brand new dryer din for the aircon. Here, kay Joen, 2,000 ata to. Tapos, expansion valve. Meron na rin tayong expansion valve somewhere. Hindi ko lang alam kung nasaan. Ito. Ano to? Kumuha ka. Oh, sige. Meron din ako dyan eh. Hindi, iba. Iba. Double adhesive. Yung expansion valve andito somewhere. Hanapin ko lang. So, meron na rin tayong expansion valve for the aircon. Kasi pag aircon, dapat brand new. Yung components para tumagal. Kasi yung surplus lang din. Hindi natin alam yung condition nun. So, ako pagdating sa aircon, I make sure brand new ang nilalagay nating pyesa. Talagang pinag-iipunan natin yun, no? So, yun lang for today. We have 3 mechanics working on the bench again. Ito nga pala, si Mike. Kasi dati, wala pa kaming hydrovac. Dahil mali nakuha namin pesa kay Evelyn. Maliit.
So nakakuha na ako ng tama kay Evelyn din. Ito, mataba. Surplus lang. Kasi mahal ang brand new niyan. Nasa 13,000 din. Sa surplus ay bilhin 2,000. Mga ganyan. So tama na to. Kasi nawala na naman yung pressure ng brake. So hindi ko magamit talaga totally. So I'm hoping mabalik namin yung pressure ng brake mamaya. First time to, no? Tatlong bench mechanic tumitira ng auto natin. Ito si 124 talaga eh. Pero inaasahan ko naman talaga may sira ng aircon yan. Dahil again, wala pa tayong pinapagawa dyan. Free yun lang. So ito yung binili naming pantapal sa Agila last week. Ayan, buti na rin natanggal. Kaya okay na rin nasira yung evaporator para makita ni Fox yung mga kulang-kulang na pesa. So, dyan nang gagaling yung tulo. Ayan. Lahat sila galing Sunshine. Yun, again, pagdating sa aircon, kailangan brand yung nilalagay nating parts para sureball tumagal. Dahil walang kwenta ang kotse pag walang aircon. Hindi mo magagamit. Ako, yun ang ayoko. Pag walang aircon ng auto, hindi natin magagamit yan. No? So, a lot will happen today. So, kanya-kanyang specialty. Meron sa interior, installer, meron sa mechanical, at meron sa aircon. Ito. Yun, no? So, efficient tayo ngayon. Kanya-kanya sila. Full service. So, nabaklas na naman yung master. Yan yung kinabit natin dati. Galing din kay Evelyn. Thank you, Sir Mot. Thank you, Evelyn. So, right now, Mike is on the hydrovac. Isang pinaka-importanting pesa. So, pag nasisira to, nawawala yung pressure ng pedal mo. So, galing, hindi ko na rin alam saan galing yan eh. Hindi na original din sa kanya yan eh. Sa 124 to eh. Napalitan na namin dati to. Ewan ko kung saan galing. So, at least ngayon, si Mike na yung titira. Mas kampante tayo. Yan, malaking trabaho din. Oh. Kailangan mo rin ibaba talaga yung dash. Oh. Pag sa hydrovac. So, here is the expansion valve. Para bago na. Mura lang naman to eh. Mga 1.5 lang eh. Kay Joan din. Sabi ni Boss Ricky, magandang klase yung nakuha niya kasi copper. Pero mahal kasi, 13,000. So, galing kay Joan. Pero, again, pag sa aircon, gusto ko brand new. Para komportable tayo sa loob. Saan ko walang aircon to. Kasi pag surplus, tas aircon, eh mahirap na eh. Baka bumigay din ulit, tas baklas ka na naman, di ba? So kaya gusto ko, one final job lang. Isang baklas. Tapos, brand new parts. So the car will receive, gwapo ng Pajero. So the car will receive a brand new parts today. Nilagyan namin ng sound deadening yan before yan. So, first time din makita ni Mike tsaka ni Fox ang loob ng ganyan. Maganda na yan para makita nila ano yung mga kulang. Ito yung mga wood panels na sinasabi ko. Kaya ako napabili ng dashboard bigla. Ayan. O, diba? Mas maganda. Mas klase na tingnan sa loob. Kaya ako nabili dahil dyan actually. Meron pa tayo sa gilid. Para mabuo na siya dito. Ito mga to. Kasi wala pa. Ganyan ba yan? Sa kabila. Yan. Yan, ganyan. Parang ganyan. Sa kabilang side to. So, para magkaroon tayo ng mga wood accents. Kompleto yan. Ayun, no? Nakalatag na lahat. Inayos na ni Fox last week. Yung brake switch, napalitan na rin natin. Ito yung lumang gauge natin, naka-miles kasi. Tapos, pati switch sa aircon, nakabili ako. Hindi ko lang alam kung saan nilagay ni Fox. Pero meron na. Para yung controller ng aircon, 1, 2, 3, swabe yung pitik. Galing doon sa donor car. Hindi ko lang alam nasaan. Pero andyan lang yan. Ayan, natanggal na. So, ano yung kailangan mo silipin dyan? Dito? Ayan. So, kailangan din pabaklas talaga ni Fox yung hydrovac. Kasi ngayon tulo, hinahanap niya kung saan nang gagaling. Eh marami kaming missing na rubber part sa loob. So gagawa niya ng paraan ngayon. So dyan pumapasok yung tubig. Kaya nag-water sa loob. So yan yung hydrovac. Saan yung luma? Ito yata yung luma. So, parehong Lucas, no? Even the part number pareho.
So, baka sira na to. Ito rin pala, one of the treasures na nakuha namin dun sa donor car. Ni Fox. Kasama ko si Fox last week nun kay Evelyn to. Original Benz matting. Wala ka na makikita ganito. This is made in Germany. Eh, no? Made in Germany. So, rare na rin itong matting na to. So, kahit hindi bagay, kinuha ko. Just because, very rare. Ayan. Mga treasures natin from last week's haul. So, ito yung mga grupong nag-class sa Sunshine. Tatlo sila. And it's lucky, all of them are here. So, pag dinala niyo sa shop yung auto, ganyan nangyayari. Sa bench shop. Mabigat na trabaho actually. Kita mo naman yung itsura ng sasakyan. Pero, the car will transform today. I'm excited. Kasi, di ko naman nagamit dahil sa brake. Talagang nawala yung pressure eh. Masama eh. So, sana talaga, it's the hydrovac na. Kasi lahat napalitan na namin eh. Wala nang iba kundi yun. So, si Ricky, sa expansion valve, nakakabit na niya. Yan, malakas na aircon natin sigurado ngayon. Bago evaporator. Mas madali kasi kung masira yung compressor, condenser, kasi nasa labas. Ito talagang pinakamasakit na masisira sa aircon ng 124. Kasi nasa loob siya ng housing. Tapos nasa loob ng auto. Baba, lahat. May mga o-ring pa pala siya. Yan. So, mas maganda, bench expert ang gagawa ng aircon mo para kabisado na niya. Yan. So, kung gusto nyo kausapin si Ricky, message nyo lang si Fox. Magtropa naman yung dalawang yan to get his schedule. So, si Fox kinakausap ko to get to Ricky. Eh, si Mike, diretso naman na si Mike. Absorber? May diaphragm kasi yun. Ganyan pala ang hydrovac, oh. Pine-pressure test. So, para siyang shock absorber. So, dapat matigas yung balik. So, ito medyo malambot na. Ito yung luma. Ito mas matigas yung bago. Anong pala yun? Ngayon lang din ako nakakita eh. Hydrovac. Hangin. Hangin to eh, di ba? Vacuum lines na hangin. Yan ang ideal dyan. Ginagamit noon. Pwede rin pumalya makina mo pag sira yan. Dahil yung hangin bumabalik. Kasi vacuum pressure. So si Fox, sila ano yung siyang galing yung tulo, nakita na. So isasara niya na yan. Solid oh. Boom! Di namin nakita dati. Diyan pala. So, tinan namin kung anong gagawin. Baka masilyahan na lang namin. No? So, emergency buy. We are here in the Pajero. Do you guys miss the Pajero? Actually to, iniisip kong ibenta na. Dahil si Mrs. ayaw ginagamit to dahil nasisikipan daw siya. So, ako lang nakagamit. We have 2 kids already. So, I'm contemplating kung ibibenta ko na kasi inisip ko, palitan ko na lang na Expedition ng mga second gen na Expedition. No? Kasi pareho sila ng presyo pag ibibenta eh. Yung Expedition, mas malaki. Tsaka, tagal ko na rin gusto yun. So, I'm contemplating kung ipopost ko na to next week or not. Kasi, sariwa naman to, nasayangan ako. Dahil, this car is very iconic. This was the SUV back then. Dito nagsimula ang SUV. The unit is very very fresh with the chocolate interior, no? So anyway, punta kami ni Fox sa hardware, bibili kami ng pangmasilya. Ang daming butas pa pala dun sa dash. Buti nakita na ni Fox kasi nga dati nung kami ni Charlie, akala ko natakpan na namin lahat ng kailangan takpan. Dami na naming masilya. Masilya lang kasi at this point of time wala na akong magagawa, hindi ko na pwede palatero yan. Nandyan eh, di ba? So some other time na lang siguro yung latero. But for the meantime, para lang hindi pumasok ang tubig, mamasilahan namin. Ganun lang din naman ginawa namin dati, no? So, at least nakita na at ma-address na yung issue. Here in DIY, sa may Tendesitas, so mamimili tayo ng mga pang-hardware. Got the goodies. Takpan ng butas. Solid yung butas ng 124, dalawang malaki. Kala ko talaga natakpan na namin dati ni Charlie yun.
Pero kulang pa kasi nakatakip eh. Nakatakip na rubber eh. With the Pajero looking very good. Apo, no? Let's head back home. Malapit lang naman. Buti may malapit na hardware store sa Tendesitas. Ayan, pag home service ganyan, minsan biglang may mga materialis kang kailangan bilhin on the spot para matapos ang trabaho dahil sayang ang puntahan nila. So buti walang traffic. It's 11 o'clock Saturday afternoon, first week of January. So ayun, laki ng butas oh. Dalawa. 1, 2. Di pa pala namin natakpan dati. Hassle, no? So ayan, nabugahan na ng anti-rust primer. Tapos mamasila na lang namin. Ganon din naman ginawa namin dyan sa mga yan. Ayan. Kung makikita nyo, may bakas ng masilya. Ganun lang. So yung evaporator naman natin nasa bahay na. Ayan, nakaabang na. The expansion valve nasilyahan na rin. So si Ricky ready na pabalik. Yung dryer na lang ata. Ay, yung dryer nandito na rin pala. Nakabit na. Ayun na yung dryer. Bilis lang. So babalik na lang ngayon. Pero kailangan niyang antayin matapos tong dalawang buoys natin para maibalik niya. Almost 12. Nakakabit na. Master. The booster. Natakpan na. Yung butas. Yung tape. Duct tape muna. Tapos next would be the masilya. Ayan. Para to make sure that walang papasok na tubig na. So waiting game sila. Pag nalagay ni masilya, lahat sila makakakilos na. Pabalik sa loob. Hindi pa niya malagay ito. Oh. Dash natin. Magbabago yung interior nito mamaya. So, alright. So, it's 2 o'clock. Just had lunch. Nakaligo na rin tayo. So, let's see kung ano na natapos ng boys. Si Mike nag-start ng 9 a.m. At yung dalawa mga 10 o'clock. No? Tingnan natin kung ano nagawa. So, ayos na to. Yung airbox andyan na sa loob. Napabalik na unti-unti. Namasila na rin. Goma na lang yung kulang. Bibleed na lang ni Mike. Tapos, ayan na. Ito na yung bagong dashboard ko actually. Ayan. Mas makapal na wood. Mas malaki. Ito yung bagong cage. Wala lang ilaw. Pero sabi ko, pagpalit yung ilaw dun. Malamang bulb lang yun. Tapos dun, may kahoy pa dyan. Yan, nagiging kotse na ulit. Ito bago. Yung switch. Para malutong yung pasok. Kasi dati medyo slide na eh. So bumili tayo switch kay Evelyn. Andyan na. So pabalik na sila. So unti-unti nang nababalik ang dash natin. Natutuwa ako sa mga wood. Dahil kumpleto. Yan. Pag kumpleto ang wood trims, mas maganda. Maya, tingnan natin. Tapos, kumuha rin pala tayo ng ito, headlight bulb H4 na LED. Kay Rocky, shoutout Rocky, 1.5 lang ata. Para to improve yung ilaw ng Pajero natin. Nakalimutan ko. Ito naalala ko. Para mas malakas. Kasi, siyempre, pareho na yan, check na namin. Para mag-modernize lang ng konti, no? Dahil halogen pa ata yan. Papalitan lang namin. Ito, malakas to. Pakita ko na. Actually, sa LC200 ni Rocky, ito yung kinabit niya. So, let's see. Ito rin sa mga Shopee, sa mga map light sa loob para LED. Testing. Ito yung luma. Tama naman, layo talaga. Lakas oh. Ba talaga pagputi oh. 1.5 ba? 1.7 yan. Kay Rocky. Diyan natin nabili. Dahil nagpaparating din siya ng ganyan. At nakita ko sa LC niya,
ang lakas. China lang. So, better than this one. Tanong lang natin to. Bala ka. Kasi para makakakit natin. Yun oh. Mga wood trims oh. Dati wala to, maliit lang. Dati kasi hanggang dito lang ngayon. Ganun na. Laking bagay. Palitan mo na lang yung bulb. Hindi rin kasi umaandar yung ilaw kanina. Tinesting na nila. So baka bulb. Yung isang gauge naman, umaandar bulb nun eh. O yan oh. Diba? Tapos may wood pa kami dito mamaya. Hanggang dito. So ito yung switch. Pinalitan natin. Yun oh, lutong. Tumutunog oh. Pak. Dati kasi wala nang tunog yan eh. One side down. Na-upgrade na. Headlights sa wakas. So happy. Kabila naman. Tapos meron pa tayong isa. Pero hindi nakatulad ng sa ano. Ito Shopee na lang kasi iba yung dulo. Shopee, Oxito. Kasi iba yung dulo ng Shark. Ganyan dulo eh. So, LED naman siya. Papakabit din natin. Para mas dumali ang driving paggabi. Testing, dalawa. LED light. You know? Lakas oh. Kamayang gabi, lakas dyan. Tsaka may fan no, naririnig mo. May fan yan eh. Ay, yung... Oo, para malamig. Lumalamig siya. Oh, may fan. Stig oh. So, palit-palit bulb muna sa mga gauge. Yan yung mga bulb. Kasi walang ilaw yung kay Evelyn. Kakaiba rin pala itsura, ano? Okay, back in the 124 with the louvers and the dash. So, maandar na lahat. Sige, start sir. May aircon na? Talagyan mo na? May lamig na. May aircon na pala niya. Number 1, oh. Lakas, oh. Lumakas, ah. Ganun ba yun? Pag evaporator bago, lalakas din siya? Lakas sir, pati yung buwan. Talaga? May epekto sa buga yun? Kumbaga, mas malinis na yung pasok? Ang lakas, oh. Parang number 2, oh. Dati hindi ganito to, ah. Grabe, oh. Laking bagay pala yung evaporator, no? Oh! Ay, teka. Ito, 3. 2. Yan. Meron. Ayan o. Oo. Tapos 4. 3 yan. Hindi. Opo. Ayan. Lakas. Lamig. Ayos. Aircon done. Walang tulo. I-check mo na. Sigurado. Ayos na pala aircon. Hindi ko alam. Nakakargahan na. Di natin na videoan. Sayang. Pero dryer. Ayun, bago. Bula. Pati expansion valve natin. Bago. Evaporator. Bago. Alright. Bagong aircon. Compressor na lang. Antayin natin bumigay. Condenser, no? Oo nga, no? So, yun ang sunod, no? Pag mawala, dyan tayo titingin. So, kung mawala na naman yung aircon namin, in the near future, it's the condenser or the compressor. Kasi hindi pa namin napapalitan. So, ganun talaga. Check natin ngayon yung gauge lang. Tapos, i-bleed pa natin, no? Hindi pa na-bleed. Wala, oh. Patay talaga, eh. Pero yung gauge, ito. Yan, 134. No? Sobrang lamig ng aircon, grabe. Ang lakas. Malaking bagay pala ng evaporator. Okay, long way to go. Yung mga wood panels ikakabit, sidings, tapos yung floor mat pa dito. Yung tinanggal yung gas na pedal. And then ano pa ba? Meron pa. Marami pa. So, anyway, it's only 3 o'clock.
Pero ang ganda ng rev niya. Bilis. Actually, nagulat lang ako. Ang laking epekto pala ng evaporator na bago. Ganyan po yun, mama, oh. Siyempre, So, malaki epekto niyan pagka... dapat po ganyan. Kitang-kita po yun. Para sa ikot niya sa loob. Oo, yung buga po ng blower. So, maluwag ang ikot niya. Malinis ang ikot. Patuloy po dati sa ayun, dami dumi. Grabe, ang lakas. Kala mo, bagong blower eh. Ang lamig, hinog na hinog. Sa? Bara-bara. Bara-bara, no? Preno. Preno. Clutch yung ina. Ito na naman kami sa preno. Ni Mike. Pang ilang bleed na natin to? Pangatlo na to ah. Ito na lang, final. Kung maayos talaga tong brake na to, swabing-swabe na tong coaching to. So sana hydroback na nga. Ayan, bumabalik ah. May pressure. Bumabalik. Ayun, parang bumabalik na nga. Oh. So sana, let's see. Second hand lang naman eh, pero grabe, nagulat ako sa aircon. Ang lupit. Bago. So sana tumagal yung condenser pa. Kahit this year lang. Tsaka yung compressor. Pakita ko sa inyo. Yung pumunta kami ni Pax kay Evelyn last week, wala sa plano, pero napakabili ng dash dahil dito. O, tamo, buo. Mas maganda eh, oh. Although walang sira yung dash ko, buo yun. Pero napilitan tayong palitan ulit. Gawa niyan. Ang ganda talaga ng kahoy na yan. So, didikit ni Pax. Tapos meron pa kami dito mamaya. So, magiging kompleto siya. Pampataas ng value yan ng kotse. Oh, di ba? Excited ako i-drive ba? So, double adhesive lang gagamitin namin yan. Pero 3M, mahal yan. Maliit na yan, 300 plus yan. Pandikit. Dun sa mga wood panel natin. Ayan o. Kung gagawa kayo DIY, double adhesive lang. Papakitaan kayo ng galing ni Mike. Diyan magaling si Mike. Itotono niya ulit dahil tumaas sa minor. Minsan, ganun talaga eh. Itatama niya lang ulit. Nag 1.5 kasi mataas yun. So, itotono niya ulit. Pero yan, ang distributor na rebuild niya. Yan ang expertise niyan. Yan ang kadalasan na nasisira dyan kung matagal na. Pero pag naayos nyo yan, pag na-rebuild nyo yan, swabe na ulit yung auto. Alright. Bagong surplus. Yan, kinakabit na yung wood. O, di ba? Mas pogi, oh. Actually, nagpas lang dito konti. Pero okay lang. Mangingibabaw naman yung wood, eh. So, ang unang makikita mo naman dyan yung wood. So, ito kasi butas. Pag tinanggal mo to may butas, pangit. So, hamon ng ganyan. Pero may wood na. Laking bagay, oh. Kaya sa Katay. Thank you, Sir Mot. Evelyn, salamat. So, the master mechanic. Magtotono na siya kasi taas. Bababa na yan. Yan, tinutono na. Bilang magtono ng 124 na K-Jetronic. If you're having engine problems, contact Mike. He can help you out. Home service lang yan. The car is alive. 1.1. Pag aircon sumasakto. Yan ang tono. Siya lang nakakaintindi niyan. Pinong-pino. Grabe. My fan is working. Sariwa talaga yung nabili namin nakatay namin 124 kay Evelyn eh. Kasi even the clock, umaandar. So kanina sinet ko ng 310 yan. Ngayon nasa 320 na. Umaandar siya. Galing, nakakatawa. Tsaka ang bilis ng pitik ng needle. Ayun o. So parang medyo race feel. Kasi ito umaandar na. Tumataas na. Dati kasi as far as I can remember sira yun. So tsaka maganda yung dials, diretso. 134. And it's in kilometers. Malamig pa rin yung aircon.
So, happy no? Ano naman? Diba? Oh, ganda ng wood. Wala ka na kasing mabibiling ganyan. Ayan kasi sabi kong nakakataas ng value ang kahoy. Boom! Woo! Ganda ng kahoy. 80s na 80s. Kung buo na yan. Beautiful. 30. So it's time na ikot muna namin si 124. Daming nagawa. Ngayong araw. 3 bench mechanic ang tumira. So yung mga wood panels. Boom. Boom. The aircon, the brake, with the new matting. Ganda na. Lamig na aircon. Okay. New gauge. Ayos. So, sana yung brake okay na. Testingin natin, Initial reaction. Ganda ng mga wood panel. So, testing lang namin yung brake. Yung aircon, walang duda. Sobrang lakas. Pero yung brake, yung tinetesting natin. May pressure naman. Humihinto naman tayo. Ito dito may benzo to. Makita mo yun. Modelo. Dalawa. 1-0. Saka R2 129. Modelo. Ang ganda ng wood. Humihinto naman. Pero medyo spongy feel talaga Kaya ganun, Hindi yung mabilis na bumabalik na ganun. Spongy feel talaga siya. Ganun kaya talaga So, na-test drive na namin, humihinto naman yung auto, bumabalik naman yung pedal, medyo hindi lang mabilis, medyo spongy feel pa ng konti. So, siguro konting gamit pa. And, but I'm loving the interior, yung binili natin kay Evelyn yan, yung mga wood trims na yan, buong buo. Makes the car feel very premium sa loob. So, they're just cleaning up, tapos na. Sobrang lamig ng aircon. Kakatawa ang aircon na to. So, ayos-ayos lang sila. Then, pag-isa natin, dalo lang gas para ma-test drive ko na rin ng dyan sa White Plains, Okay, so nahatid na natin yung boys. We are back here sa 124. Pag-gas lang tayo sa White Plains dahil naghihingalo na naman yung gas. Para din malagyan lang siya ng bago. So far, she's driving really nice. Malakas yung hatak. Tapos kanina, 4 kami. Sagad. Okay naman yung hatak niya. Ang lamig ng aircon, super duper. Talo pa yung galant sa ngayon, So inaasahan namin dyan ni Ricky, yung condenser susunod, tapos yung compressor dahil luma na rin at hindi pa napalitan, Again, pag sa aircon, it's always good na brand new ang gamitin natin para pangmatagalan. Ikaw rin naman makikinabang doon, So, drive lang tayo papuntang Shell. At doon ko na siguro tapusin yung vlog, The interior, yun ang pinakagusto kong ginawa natin ngayon. Thank you sa Katayan. Nakakuha tayo ng fresh interior, lamig na aircon, and yung umaandar yung kilometers. So, tumatakbo siya. Makikita ko na yung takbo natin, Swabe. So, balik tayo dito sa White Plains. Traffic na naman. Okay lang yan para mabatak si 124. The response of the engine is very nice, very responsive. Ang bilis ng throttle. Yung aircon talaga ang lamig. Kailangan na ng jacket. And yun lang. Happy for today. Ayun, home service, 3 bench mechanic, specialist. If you need their help, message nyo lang sa messenger si Fox tsaka si Mike. Yung aircon, si Ricky, kung kailangan nyo service niya, tanong nyo lang si Fox. Magkasama naman nata lagi yan, dalawang yan. So, just make sure you have the parts na para pagpunta nila, kompleto na yung trabaho. Mahirap din kasi yung paisa-isa So, medyo madilim na at naka full black ceramic din tayo. Hindi pa natin napapalitan ng malakas na ilaw yung headlights nito. So, I'll finish the vlog in Shell. See you later. Right, back here in Shell. Pag-gas lang natin.
Si 124 ulit. Out in the wild after 2 weeks. So, happy for today. Marami tayong nagawa. So, yun, no? Bench life. So, ganyan talaga pag bibili kayo ng luma. May masisira at masisira. Pero hindi natin susukuan because it's a beautiful car. So, thank you for watching. Two different levels, I cannot relate.